Okay class, magandang araw. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakamalaking tanong na laging bumabagabag sa mga marketers at business owners. Isang tanong na madalas nagiging sanhi ng analysis paralysis. Ito yung tanong na parang laging bumubulong sa atin, di ba? Lalo na kapag nakikita mo ang mga kakompetensya mo, parang nasa lahat sila ng sulok ng internet. Nasa TikTok na sila, dapat ba andun din ako? Paano yung LinkedIn, yung X, yung Threads? Nakaka-overwhelm, I know. Pakihamdam mo na pag-iiwanan ka na. So para matapos na agad ang usapan, heto ang diretsyo at malinaw na sagot. Hindi! At hindi mo dapat subukan. Sa katunayan, ito yung number 1 na pagkakamali na nakikita ko sa mga nagsisimula. Ang akala nila, the more, the merrier. Pero sa social media, the more can often mean the messier. Kaya para palitan yung feeling na yan ng kalinawan, ito ang magiging framework natin. Pag-uusapan natin kung bakit mas maganda ang konti pero de kalidad, paano magsimula sa iyong goal, paano hanapin kung nasaan ang audience mo, paano i-match ang content sa platform, at sa huli, kung paano tayo mamimili ng 2 o 3 lang. Okay, first part. Bakit nga ba less is more? Isipin nyo to. Kung meron kang isang pitchel ng tubig, mas maganda bang ibuhos to sa isang baso para mapuno o wisikan mo ang 10 baso na halos wala namang laman? Ganyan din sa social media. Yung atensyon, oras at budget mo, yan yung tubig. So let's be realistic. Madalas, lalo na sa mga small business, isang tao lang ang gumagawa ng lahat. Ano sa tingin nyo ang mangyayari pag sinubukan ng isang tao na i-manage ang Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn at X, lahat sabay-sabay? Well, hetong nangyayari ha. It's a very predictable spiral. Una, yung oras mo, hati-hati na. Dahil dyan, yung quality ng posts mo siguradong babagsak. At kapag pangit ang quality at hindi ka pa consistent, paparusahan ka ng algorithm. Anong parusa? Hindi nila ipapakita yung posts mo. At pag walang nakakakita, walang engagement. Pag walang engagement, ano mangyari sa'yo? Mawawalan ka ng gana. At sa huli, ayun na, aabandonahin mo na lang yung mga platform. Sayang lahat ng effort. This is not about you failing, this is the system working against you kasi you're spread too thin. So kung yan ang problema, ano ang solusyon? Dito na papasok ang ating decision framework. At ang pinakaunang step at para sa akin ang pinakaimportante sa lahat ay hindi ang tanong na anong platform ang sikat, kundi ano ba talaga ang goal ko? Magsimula tayo sa loob, sa sarili nating business bago tumingin sa labas. At gustong-gusto ko ang analogy na ito. Perfecto. Kasi yung mga social media platform, mga tools lang yan. Ang LinkedIn ay isang tool. Ang TikTok ay isang tool. Walang best tool. Ang tanong ay, para saan mo gagamitin? Kung gusto mong magpinta ng pader, hindi mo kukunin ng martilyo, di ba? Obvious. Pero bakit sa social media, parang ang dali nating kunin ang maling tool para sa maling trabaho? Kaya ang unang exercise natin, itanong mo sa sarili mo, ano ang numero 1 goal ko sa social media para sa susunod na 6 na buwan? Maging specific ka. Gusto mo bang mas maraming makakilala sa brand mo? Yan ang brand awareness. O gusto mo bang makabenta o makuha ng leads? O baka naman gusto mong magkaroon ng lugar para mag-usap-usap ang mga customers mo? Your goal will be your compass. Ito ang magtuturo sa iyo ng tamang direksyon. Now, let's connect the dots. Kung brand building ang goal mo, kailangan mo ng platform kung saan pwede kang mag-publish ng magagandang content para makita ng marami. Diyan pumapasok ang Facebook at Instagram. Kung benta naman ang habol mo, edi hanapin mo yung mga may add to cart button, yung may shopping features. Kung service sa customer, sa messaging apps ka. At kung community, sa mga lugar na para talaga sa diskusyon. Kita nyo? Once may goal ka, kalahati ng mga options natanggal na agad. Okay, so may goal ka na. Step 2 ng ating framework. Saan natin hahanapin yung mga taong makakatulong sa ating maabot ang goal na yon? Sa madaling salita, nasaan ang audience mo? Ito, pakinggan nyong mabuti kasi ito ang pinaka-basic na rule sa marketing. Huwag kang magtayo ng tindahan sa gitna ng disyerto. Pumunta ka kung nasaan ang palengke, pumunta ka kung nasaan na ang mga tao. Kahit gaano pa kaganda ang content mo, kung wala namang nakakakita, wala rin. Sayang lang ang effort. You go to them. You don't wait for them to come to you. So paano mo sila hahanapin? Well, magsaliksik ka. Sino ba ang customer mo? Kung nagbebenta ka ng financial services para sa mga professionals, baka hindi TikTok ang uunahin mo. Kung target mo naman ay mga C-level executives, saan sila nagpo-professional networking?
Malamang sa LinkedIn. Kung ang market mo ay Gen Z na mahilig sa fashion, edi sa TikTok at Instagram sila. Kailangan mong i-match ang profile ng customer mo sa profile ng karaniwang user ng platform. Okay, at ang pangatlo at huling filter sa ating framework, ito na yung reality check. Alam mo na ang goal mo at alam mo na kung nasaan ang audience mo. Ngayon ang tanong, ano ba ang kaya mong gawin at anong uri ng content ang pinakabagay sa produkto o serbisyo mo? At yung salitang realistically dyan, yan ang pinakaimportante. Hindi yung ano ang gusto kong gawin, kundi ano ang kaya kong gawin ng paulit-ulit at dekalidad. Kasi kung ayaw mong humarap sa camera, baka hindi YouTube ang para sa'yo, kahit na nandoon pa ang audience mo. Kung hindi ka naman magaling magsulat ng mahahaba, baka hindi para sa'yo ang LinkedIn articles. You have to be honest with yourself and your resources. Tingnan natin itong mga halimbawa. Kung isa kang fashion brand, anong binebenta mo? Visuals. Damit, sapatos. Saan pinakamaganda ipakita ang visuals? Siyempre, sa Instagram at Pinterest. Kung software company ka naman na B2B, paano mo ipapaliwanag yung produkto mo? Through demos, tutorials. Saan yan bagay? Sa YouTube at LinkedIn. At kung DIY brand ka, how-to videos ang buhay mo. So, saan ka pupunta? Sa hari ng mga how-to video, ang YouTube. It's about finding the perfect marriage between your product and the platform's format. Okay, so pinagdaanan na natin yung tatlong filter: goal, audience at content strengths. Ngayon, pagkatapos mong salain lahat ng yan, oras na para mamili. At dito na tayo babalik sa pinakaunang sinabi ko, less is more. Ito ang numero na gusto kong itatak ninyo sa inyong isip. 2 hanggang 3. That's it. Lalo na kung nagsisimula ka pa lang o maliit lang ang team mo. Ang goal ay hindi ang magkaroon lang ng presence. Ang goal ay magkaroon ng epektibong presence. Mas gustuhin kong makita na isa kang rockstar sa 2 platform kesa isa kang ghost sa 6. At bago kayo mag-finalize ng desisyon nyo, i-check natin kung nahuhulog kayo sa mga patibong na ito. Number 1, pinili mo ba yan dahil paborito mo lang gamitin? Mali. Number 2, ginagaya mo lang ba ang competitor mo? Baka hindi pareho ang goals o resources nyo. Mali rin. At pangatlo, sinusunod mo lang ba yung trending o yung hype? Tandaan, fit over hype. Ang uso ngayon, baka laos na bukas. Kailangan ng strategy mo ay pangmatagalan. At heto, para mabawasan nyo yung pressure sa inyo, yung desisyon na gagawin nyo ngayon, hindi yan nakaukit sa bato. This is your starting point, your foundation. Magsimula ka sa 2, i-master mo yan. Kapag may resulta na, saka ka mag-isip kung magdadagdag ka ng pangatlo. Ang social media ay laging nagbabago, kaya dapat ang strategy mo flexible din. So, para ibuod lahat ng pinag-usapan natin, gusto kong iwan sa inyo ang ideyang ito. Baguhin natin ang tanong. Ang tanong ay hindi, nasa ang platform ba dapat ako? Ang tamang tanong ay, sa aling platform ba ako pwedeng maging consistent, magbigay ng tunay na halaga, at maging napakahusay? Dahil sa huli, hindi paramihan ng logo ng social media sa website mo ang labanan. Ang labanan ay kung sino ang pinakamahusay sa platform na pinili nila. Focus on excellence, not just on presence.